Hi mga friends! Again, welcome back to your favorite YouTube channel, Get Good Jerry. Ako si Jerry Herrera, ang inyong paboritong recruiter, nagbabalik. At ngayon, meron tayong special guest para mas lalo namin kayong matulungan para ma-increase yung chances nyo para makuha mo yung dream job mo. Ang bisita natin dito, more than 10 years na sa recruitment. Marami siyang natulungan, more than hundreds of people sa Pilipinas, sa iba-ibang bansa. At masayang-masaya siya na makakapag-share siya ng mga tips at experience niya bilang isang experienceadong recruiter. Kaya huwag kang aalis, panoorin natin. Hindi ko na patatagalin. Ito na yung bisita natin. Expert recruiter, more than 10 years, kasama ko sa trabaho, at isa sa mga best friends ko. Hi everyone, ako si John. Sabi nga ni Kuya Jerry, meron akong more than 10 years of experience in recruitment, both local and outside of the country. So nahawakan ko na mga regions like Asia Pacific, Australia, New Zealand, Europe, US. Tapos iba-ibang industriya na rin ang mga naging kliyente ko. So from pharmaceutical to technology to banking and finance, to property management at BPO na rin. So sana makatulong sa ating mga viewers, mabigyan ng mga advice, at ayun, sana marami sa inyong matuwa sa aming mga ma-share ngayong araw. Okay. Then i-share mo naman sa amin, paano ka nagsimula sa recruitment? Actually, ang first job ko hindi talaga recruitment. Nag-start ako sa training sa Citibank, training assistant ako. Tapos pagkatapos nun, nagkaroon ako ng konting ilang taon din na wala ako sa corporate. Ngayon, nung pagbalik ko, doon ako nag-apply sa recruitment position sa Union Bank. And yung first job ko is actually contractual lang as a recruitment. Kasi talagang first time ko mag-recruitment, wala pa akong experience before. Kita nyo naman guys, na lahat mayroong mga simula, sa nagsisimula. Kung ikaw fresh grad ngayon, no, pagkakataon mo na paano ka magsisimula sa career mo. Kung ikaw naman professional, gusto mo ng career change, o paano ma-improve yung chances mo talaga na makuha mo yung dream job mo, ito na yung makukuha natin mga sagot. By way of intro din, sa hindi nakakakilala, recruiter din ako for the last 17 years. So, Asia Pacific, US recruitment, naging recruitment manager. So, ngayon, nandito ako sa Pilipinas, pero we are serving Asia Pacific, Singapore, New Zealand, Australia, India, na matulungan namin yung mga candidates na naghahanap para sa company namin. At kagaya ko, no? So, combined, 27 years kaming dalawa na nagsishare sa inyo ng mga techniques, mga tips, practical tips actually, no, na magagamit ninyo para lalong makuha ninyo yung dream jobs ninyo. Simulan natin, share mo naman sa amin, ano ba yung memorable experience mo nung nagsisimula ka pa lang bilang aplikante? Para din to sa mga kasama natin na nag-start pa lang din. Isa sa siguro pinaka-memorable sa akin, yung talagang first time ko mag-apply sa trabaho. Yung, I'm sure marami nakaka-relate dito, yung tipong tatanungin ka about sa experience mo, dun sa trabaho mo, nagawa mo na, ano yung responsibilities mo, tapos bigla kang mag-blackout. Okay. Biglang makakalimutan mo. Bablanko ka na, oh. Oo, bablanko lang. Siyempre, nakakatakot yun kasi, baka isipin na, ay, hindi alam nito yung ginagawa nito. So, isa yun sa mga pinaka-memorable na experiences ko. At actually, isa sa mga ginagawa ko, nung nagsisimula ako, kunyari, gusto ko mag-apply sa isang kumpanya na gusto ko talaga. Bago ako ma-interview doon, nagpapa-apply ako doon sa nag-a-apply ako sa ibang kumpanya, tapos nagpapa-interview ako doon sa mga ibang kumpanya na hindi naman ako hindi sila yung top priority. Pinagpa-practicean mo, Pinagpa-practicean ko, para lang masanay tayo, di ba? Tapos para pagdating mo doon sa talagang gusto mong kumpanya na pasukan,
parang alam mo yun, kalmado ka na, tapos medyo sanay ka na, bigla ka na lang tatanungin ng kung anong... So, magandang technique yan dyan, salamat. So, nakailang apply ka bago man nakuha yung first job mo talaga? Ilan yung mga inatinan mong interviews? Tingin mo, kung naalala mo pa? Sa totoo lang, yung first recruitment job ko, bago ako natanggap sa kanya, 3 beses ako nag-apply. 3 beses ka nag-apply sa? 3 beses ako nag-apply sa Union Bank bago ako natanggap as recruiter. Wow. O, tapos parang siguro 2 to 3 months bago ako na finally natanggap. Yung una, parang hindi yata napansin yung resume ko. Yung pangalawa, tinawagan ako, tinanong yung experience ko. Tapos, yung pangatlo, finally, yun, na-invite na ako dun sa office, in-interview na ako, dire-diretso na hanggang na-hire na tayo. Ang ganda ng ang ganda ng shiner ni John. Kaya kayo, lalo sa mga gagraduate pa lang o fresh grads, hindi nyo alam paano gagawin, Huwag kayong matatakot kung nakailang apply na kayo, wala nagpaparamdam, ilang beses kayong na-reject. By the way, share ko din sa inyo. Ang unang-una kong trabaho is IT programmer sa All Asia Capital sa Makati. Pero bago mangyari yun, nung time namin, is nagpadala ako ng application ko through email. Through mail pa nga, hindi pa uso email. 20 na sobre sa iba-ibang companies. May isang tumawag, in-interview ako, yun yung naging work ko. So, translating it sa present, kailangan talaga persistent ka. Yan yung isang attitude. Huwag kang susuko. Parang walang nangyayari, pero bandang huli, marireward yung effort mo. Bilang isang recruiter, ano ba yung process mo para mag-shortlist ka ng mga candidates mo? Guys, yung pag-shortlist sa term namin, ibig sabihin nun, yung pipili siya ng mga candidates or aplikante na ipadadala niya sa hiring managers or sa hiring team for a possible interview. Okay, so usually ang pinakaunang tinitingnan ko syempre yung responsibilidad mo dun sa current or yung sa previous work mo. Kasi usually yung hinahanap namin is yung mga experienced candidates na. So, isa yun sa mga binibenta namin sa hiring manager or sa hiring team. Yung experience, of course, kung ano yung mga ginagawa mo, ano yung mga technologies or tools na nagagamit mo at kabisado mo nang gamitin. Tapos, aside from that, titingnan ko rin, syempre, yung mga achievements mo. Kasi nga, sabi nga natin, kami as a recruiter talaga, ang trabaho namin is ibenta kayong mga candidates sa hiring team o sa hiring manager. So, syempre, yung achievements na yun yung isa sa mga tinitingnan din namin una. Napakaganda, At saka tandaan natin, mga tropa pips, ang resume, yan talaga ang paraan, yan ang susi para magkaroon ka ng chance na matawag ka sa interview at maibenta mo yung sarili mo na ikaw yung tamang candidate para sa kailangan nila. By the way, dyan, another question, follow-up question. Paano naman, napag-usapan natin yung paano ka mag-shortlist yung mga may experience. Paano naman yung typical na mga fresh graduate naman sino-shortlist mo or tinitignan mo yung mga resume? Ano yung parang basihan mo para tingin mo interesting enough sila para ibigay mo sa hiring team or sa hiring manager? Okay, actually, yung first recruitment job ko sa Union Bank, ang talagang tina-target namin doon is yung mga fresh grads, yung mga para doon sa teller position. Okay. So, yung hawak ko noong time na yun, ako yung nag-hire ng mga teller sa buong Luzon. So, yung kahit na yung mga branch namin sa Baguio, sa Benguet, ako yung nag-hire noon. Minsan pumupunta pa sila dito sa Manila para magpa-interview. So, ang isa sa mga tinitingnan ko na magandang additional na idagdag sa resume is, as a fresh grad, is yung kung active ka sa mga extracurricular activities, yung mga organization, tapos maganda na lalo na kunyari meron kang position, kunyari ikaw yung president ng organization niya kasi mapapakita nun sa mga hiring manager, sa hiring team na okay, responsible to, tapos marunong makisama sa mga tao, marunong makipag-coordinate sa for example, sa dean's office o sa iba-ibang office school. So, magandang idagdag siya. So, kung kunyari, college student ka, gusto mo talagang pagandahin yung resume mo, isa yan sa mga idagdag mo. Tapos mas maganda, kunyari, kung meron kang mga organization na related dun sa gusto mo maging trabaho, mas maganda pa yun.
And also yung kung may internship sila, dapat nilalagay nila, no? Yes, yes. Pakita nila doon. Ang internship, importante yun kasi may ibang kumpanya, kinoconsider na nila yan as work experience, lalo na kunyari, isang taon ka lang doon, kasama na rin yun, kinoconsider na. Although basic experience lang siya, pero may iba na kinoconsider yun as experience pa rin. Okay. Another question din dyan, ano? Bilang isang experienced recruiter, sa experience mo na yan, ano yung mga weird o mga turn-off na nakikita mo sa isang resume na nagiging dahilan kaya hindi mo talaga sila pinapadala na sa mga hiring managers mo? So, isa sa mga nakaka-turn off, let's say, is yung masyadong makalat yung resume. So, totoo lang, mas simple yung resume, mas maganda. May yung malinis tingnan. Kasi, syempre, ipipresenta namin yan sa hiring team. Kung yung hiring team mismo, sa sobrang kalat ng resume mo, hindi nila maintindihan o hindi nila mabasa yung resume mo, minsan na-turn off na rin sila. Kahit na sino naman eh. Kunyari, may yung job description, pag binasa mo, parang walang sense yung ginagawa mong trabaho doon. Kailangan syempre may sense. Tapos, hindi naman pangit tingnan, pero kunyari doon sa mga achievements mo, maganda kung meron kang data. So for example, ito yung na-improve mong process nung nandito ka sa ganitong kumpanya, ito yung kunyari sa sales, ito yung na-increase mong sales sa quarter 1 ng ganitong taon. Be very specific. So the more information na mabibigay mo, mas maganda yun syempre. Idadagdag ko rin, yung pagiging simple ng resume. Ibig sabihin nun, preferably black and white lang. Huwag mo nalagyan ng red, ng orange, ng blue yung resume mo. Unang-una, aksayado sa printer at pangalawa, masakit yan sa mata kasi ang ina-apply mo dito yun nga, pang professional yung ina-apply mo. Kahit fresh graduate, may experience ka, undergraduate ka, senior high graduate ka, nag-a-apply ka ng isang trabaho, opisina, hindi opisina, F&B, stick it dun sa black and white. Black yung text, tapos nasa white na background or white bond paper. So yun yung makakatulong sa pag-apply. At saka laging kung may pagkakataon ka palagi, siyempre pag nag-a-apply ka, tumitingin ka sa JobStreet, sa mga job boards na yung opening, i-align mo yung resume mo sa job description na nakikita mo. Okay? Very important tip, ang tinitignan namin dito, mas magiging tataas yung percentage mo na mapansin ka. Kung bawat ina-applyan mo, specific, ina-align mo yung mga description, yung mga trabaho mo, contributions mo, based dun sa job description na makikita mo sa bawat posting. Okay? Ngayon naman, minsan nangyayari talaga, meron kang general or generic resume na pwede mong ilagay. Pero kung minsan, makikita mo na merong specific na binimension sa job ad na alam mong meron ka, pero hindi mo na ilagay sa resume. So, wag kang magdadalawang isip na i-edit yan at i-include mo sa resume mo. Makakatulong yan sa'yo. At saka, i-share ko na rin, ngayon, ginagawa namin, tsaka sa mga previous companies, may mga automated din na nagsasearch ng mga keywords sa resume. So, kung makikita niya yung mga keywords na hinahanap para dun sa job position na parang parameter siya na nakaset. Kung may keywords ka na gano'n, lamang ka, mapapansin ka, na qualified ka for the role for recruiter review. So, mapapansin ka. Yung ibang resume na wala na mga keywords na yon, automatic yun, napupunta na agad sa reject box. Okay, so lamang ka palagi. Ang tinuturo namin sa inyo dito, sinishare namin, yung mga pinagbabawal na technique na iba, hindi mo nga makikita yan sa ibang ibang mga nagsishare. Ito, out of combined 27 years experience, tinuturuan namin kayo para mas maging efficient at saka mas maging effective talaga na makuha niyo yung dream jobs nyo. Siguro may idadagdag ako. Sure. Kasi sa ginagawa ko pa dati, nung medyo baguhan pa ako. Kunyari, may applyan ako na isang position sa kumpanya. Tapos, syempre, babasahin ko yung job description. Yung sa sinasabi ni Kuya Jerry na keywords, kunyari, meron isang linya doon nung sa job description na ginagawa ko naman talaga siya. Syempre, wag tayo magsisinungaling sa resume natin. Kunyari, ginagawa ko siya, ka-copy-paste ko yung nasa job description nung, kunyari, nung career website,
Tapos yun yung ilalagay ko dun sa resume ko. Kasi syempre, yung keywords na yun yung ginagamit nila, yun yung tinitingnan nila. At the same time, sabihin natin yung sinasabi ni Kuya Jerry na system. Minsan kasi hindi yung nagre-reject is Hindi na tao. hindi tao eh. Automatic system na yung nagre-reject eh. So, yung keywords na ginagamit nila, nandun na. So, yun yung isa sa ginagawa ko dati. Nice, nice. Ganda, napaka sustansya nung binigay ni John tungkol doon, yung nasa job description, kung makokopya nyo yan, lagay nyo sa resume niyo, which is dapat talaga ginagawa ninyo. Tsaka nyo lang i-kopya, wag tayo mag-iimbento, wag tayo magsisinungaling kasi lalabas at lalabas din yan sa interview. So masasayang yung oras mo, tsaka yung oras ng employer or ng interviewers mo. Okay, ito pa, isa pang magandang tanong, Jan. Gaano ka ba katagal tumingin sa pag-view ng isang resume? Hawak mo resume ng candidate o tinitignan mo sa laptop mo. Gaano ka ba katagal o kadali tumingin ng isang resume? Anong basihan mo para i-shortlist siya na tingin mo worth na ito na ibigay mo sa hiring manager mo or sa employer? By the way, kaya ako nabanggit ito kasi yung background namin ni Jan, meron kami mga previous background na nasa agency kami, meaning merong company A, company B, na nagbibigay kami ng mga candidates or aplikante para interviewin ng company na yon. At pagka natanggap yan, meron silang deal or arrangement with our company na merong compensation. Meron din naman kami, kagaya ngayon sa ginagawa namin, kami mismo, internal recruiters, nagwo-work kami sa isang company na ang kausap mismo namin, yung mga hiring manager, kasama namin bilang mga empleyado rin. Na maaring nasa Philippines sila or nasa India, nasa Australia, sa New Zealand or Singapore or some other parts of the country, of the world. So, yan yung mga consideration din. Okay, so para sagutin yung tanong mo kay Jerry, dun sa kung malinis tingnan yung resume, wala pang 10 seconds. Kaya mo nang makita. Kasi automatic na yun eh. Pag siguro sa simula, pag nagsisimula as recruiter, medyo mabagal pa yun. Pero pag medyo matagal ka na, alam mo na yung mga hanapin mong keywords, alam mo na hanapin yung responsibilities, 10 seconds. Kung medyo makalat yung resume, yun, mga 15 to 20 seconds. Pero usually nasa ganun lang, isang silip. Ayun yung, actually standard talaga yan sa recruitment sa buong mundo, na around 7 seconds lang talaga yung pagtitingin sa resume. Doon pa lang malalaman namin kung karapat-dapat ka nang ibigay or ipakilala or i-present sa hiring manager namin. Ikukwento ko lang, halimbawa nag-apply ka sa isang ad sa jobstreet.com.ph dito sa Pilipinas, may mga opening dyan, nag-apply ka. Alam mo ba, kasi kami rin yung nagpo-post dyan sa mga Jobstreet na yan, sa mga posting. Mas madalas, on average talaga, yung isang position, nakikita namin yan, 200 to 300 applicants over the weekend. Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Pagdating ng Lunes, makikita namin yung mga nag-respond doon sa ad. Nasa 200, 300. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan maging stand out ang resume mo. Again, uulitin namin. Paulit-ulit lang yan, pero yan talaga ang importante kasi ang resume mo, ang susi para magkaroon ka ng chance na ma-meet yung mga hiring managers. Yan yung step 1 para maihakbang mo ang paa mo sa pintuan ng kumpanya na gusto mong ma-applyan. Kaya, gawin mo ang nararapat, simplihan mo lang kung ano yung in-advise namin. Isa pang madalas na tinatanong, kung meron kang i-advise na isa o dalawa na very, top 2, top 3, anong ma-advise mo sa fresh grad at the same time sa mga sa mga professional na mga naghahanap ng work talaga, yung mga job seekers natin? Okay, so ako siguro ang isa sa pinaka ma-advise ko kasi kanina na-mention ko na to na kaming mga recruiter, kami yung middleman between kayong mga aplikante at yung hiring team. And ang trabaho namin sa totoo lang is ibenta kayo sa kanila. Sa totoo lang, mas mabilis namin ma-fill ang isang posisyon. Mas maganda yun para sa amin. Mas madali yung buhay namin. So, isa sa mga magandang i-highlight, whether fresh grad or experience na, is yung iyong mga achievements. Tapos siguraduhin nyo na marami kayong details doon. Like, kunyari, kung meron kayong napabilis na process, ilang % yung pabilis,
yung timelines, magbigay din kayo. Yun yung mga magandang ipakita at i-share dun sa resume nyo. Kasi yun yung mga gagamitin namin na bala para ibenta kayo sa hiring team. Ngayon, pag sa mga fresh grad, sabihin nyo, wala pa naman kaming achievements. Pwede mong ibigay yung achievements mo, yung sinabi ko nga kanina, dun sa organization nyo. Kunyari, ikaw yung president or ikaw yung head, tapos marami kang nagawang mga projects. Ito yung project na gawa ko, ito, gawin mong very organized. So, una, kwento mo, ito yung project na gawa ko, ito yung ginawa ko specifically, ako mismo, tapos ito yung resulta. Dun sa resulta, make sure na magbigay ka ng enough details na, okay, so ito yung kunyari, sabihin natin meron kang ginawang job fair para dun sa org nyo, o ito yung number of ito yung number of people na sumali, tapos ito yung number of tao na nakapag-submit ng resume, sabihin natin dun sa ganitong, sabihin natin may 10 kumpanya. So, wag mong kakalimutan yung mga maliliit na details sa ganun. By the way, Jan, ito yung tanong natin. May impact ba sa mga aplikante ang social media? Bawa yung Facebook nila, Twitter, TikTok nila. So, para sa mga pag-apply. Yes. Yun yung pinakamaikling sagot, yes. So, isa sa pinaka-ginagamit ng, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, na social media website, alam naman natin yun, which is yung LinkedIn. So, para dun sa mga hindi nakakaalam, ang LinkedIn, para siyang Facebook, pero instead na ang nakalagay dun sa profile page mo is yung work experience mo, yung job history mo. So, para siyang Facebook, pero para talaga sa trabaho. Facebook, sa totoo lang, depende sa industriya, very helpful din siya kasi for example, pagdating sa BPO, meron dyan mga recruitment groups na pagpo-post sila, okay, naghahanap kami ng mga call center agent para dito sa kumpanyang to. Ito yung mga requirements, nakalagay na yung details. So, very helpful din ang Facebook. So, siguro, yun dun sa dalawa, yun yung para sa akin, yung useful na mga social media sites. Merong iba, makikita nyo, kunyari sa Instagram, nagpo-post na rin sila, sa TikTok, meron na rin. Pero kung yung pinaka-common and pinaka-ginagamit usually ng mga multinational companies is yung LinkedIn nga at Facebook. So again, yung LinkedIn, para siyang Facebook pero nakalagay dyan yung halos breakdown ng resume mo. Tapos ang connection mo, hindi Facebook friends, kundi yung mga professional connections mo. Yung mga kaapwa mo aplikante, ipa-follow mo yung mga companies na dream companies mo or mga target companies mo, yung mga HR manager, yung mga recruiters na kagaya namin, ipa-follow mo. By the way, follow mo ako sa LinkedIn, Jerry Herrera, letter G. John Wilfred Lopez. John Wilfred Lopez sa LinkedIn. So pwede nyo kaming i-follow or i-connect para updated kayo kung ano yung mga posting. Baka may mga tips kami doon or mga posting na pwede kayong mag-apply. Dagdag ko lang, nung nasa Singapore ako dati, I was working for an agency, client ko si Microsoft. Bago namin ipatawag sa interview, pag na-shortlist na yung candidate, alam nyo, unang-unang ginagawa na, meron kaming form doon na pinapalagay lahat ng mga social handles ng candidate. Facebook, LinkedIn, Twitter. Alam nyo kung bakit? Kasi tinitignan nung hiring team, baka mamaya, puro negative yung mga pinupost sa Facebook, political, naikipag-away, Twitter, lasing lagi. Hindi na nila tinatawag sa interview. So, part yun ng checking nila, although hindi naman talaga siguro nasa batas, pero may option sila doon na para ilagay namin yung mga social media handles ng candidates bago nila talaga ipatawag for interview. Kaya mag-iingat tayo. Ang advice namin dyan, kung lahat naman tayo may Facebook, meron tayong Twitter, may TikTok din tayo, As much as possible, objective yung ilalagay natin dito. Yung positive vibes ba? Yun yung mga ilalagay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan siya pwedeng maging factor sa pag-apply natin. Kasi hindi nyo naman malalaman na tinitignan pala, nagpo-profile check pala yung employer ninyo. Lalo na kung yung mga multinational companies, Fortune 100 companies, Fortune 500, meron silang mga policy tungkol dyan. Okay. So ngayon, Jan, maraming salamat ulit. Nakatapos na tayo. Nakaka-enjoy itong conversation natin. Again, mga friends, follow lang natin. By the way, Jan, gusto ko rin malaman, kung gusto ka nilang kontakin, may mga tanong yung mga friends natin,
No? Paano ka ba nila makokontak? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo outside recruitment? So, kanina na-mention na natin yung sa LinkedIn, pwede kayo makipag-connect sa akin doon. Pero meron din ako sa totoo lang passion project. So, mahilig kasi ako sa mga aso. Meron nga akong sarili kong aso, maliit lang na aso. May project ako na Bark Buddy TV. So, gumawa ko ng sarili kong YouTube channel. Kakagawa ko lang this year. So, more on ano siya, informative. Yung mga maliliit na information tungkol sa iba-ibang breed ng aso. Minsan may mga tips siya, ano yung mga best dogs para sa mga beginner pet owners. Ngayon, kung interesado kayo na kumuha ng pet or kumuha ng additional pet, or lalo na sabihin natin, kunyari, yung mga may anak dyan na gustong kumuha ng pinakaunang pet nila, meron din tayong mga videos doon kung ano yung mga magagandang dog breed. Kasi yung kada breed may kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang ugali. So, depende talaga yun. Again, mga Tropa Peeps, Bark Buddy TV. Bark Buddy TV. Yan ang channel ni John, ni Sir John. At suportahan natin siya, no? Suportahan natin. At kung meron kayong mga tanong na hindi natin na-cover, napaka-easy lang ito. Actually, ito yung pilot episode natin na ganito, may conversation about recruitment. Marami pang mga susunod, marami pang mga darating na pagkakataon na makapag-share kami. So, I hope na nandiyan dyan pa rin kayo. Any questions, any concerns, mag-comment kayo dyan. At isa pa nga pala, no? Mag-organize kami ng meetups. Gusto namin kayong makita. Ngayon, nandito kami sa Metro Manila, no? Nag-work kami sa BGC area. Si John, nag-stay sa Quezon City. So, mag-organize kami para sa mga taga Metro Manila muna, na kung meron kayong mga tanong about pag-apply sa trabaho, paano sagutin yung mga ganitong tanong na mahihirap, tingin nyo magulo, anong gagawin nyo para mapansin kayo ng mga future employers ninyo, fresh grad, ano naghihintay sa amin, ano ma-advise namin, na wala dito sa pinag-uusapan natin, feel free na magkita-kita tayo. By the way, para magawa natin yan, mag-message kayo i-like and message nyo yung FB page natin na Jerry, Your Friendly Recruiter, FB page, Jerry, Your Friendly Recruiter. Mag-message lang kayo doon ng recruitment meetup. So, alam ko na yon na kayo yun. Tapos later, gagawa tayo ng isang group chat. By the way, walang bayad to, libre, wala kami ibibenta sa inyo. We just want to help. We just want to connect. Kasi, di ba, nung mga nag-pandemic, lahat ng tao nakakulong. So, I think it's about time na yung mga meet-up hindi natin ginagawa lang sa online, kundi face-to-face, magkikita-kita tayo. Hindi namin alam kung ilan, kahit isa lang magpakita dyan, dalawa, andyan kami ni John, magsaserve kami sa inyo. Again, maraming salamat sa inyo sa pag-attend. No? Hindi namin namalayan yung oras, sobrang nag-enjoy kami na mag-share ng information, ng mga tips na talaga makakatulong sa inyo. Ulitin ko yung Facebook page natin, Jerry, Your Friendly Recruiter. Mag-message lang kayo doon. Meet up, face-to-face, para mabigay natin yung details kung paano. No? Ulitin ko, kahit isa lang, dalawa lang ang umattend. Nandoon kami ni Sir John para mag-share ng knowledge namin, experience namin, paano nyo ma-apply sa paghahanap nyo ng trabaho. This is a free service, wala kayong babayaran. Siguro kung napunta tayo sa McDo or Jollibee, syempre bibili na lang tayo doon, kanya-kanyang bili na tayong pagkain. John, any last word? Salamat sa pagnood ng aming video. Sana nakatulong kami sa inyo. Sana may nakuha kayo. Ngayon, kung meron kayong additional questions, yun, nandyan yung meetup. Gusto namin kayo makilala in person. Again, wala tayong babayaran doon. Yun nga, siguro lang kung mag-meet tayo sa McDo or Jollibee, bibili tayo ng pagkain ng kanya-kanyang bili. Pero gusto namin kayong makilala in person, kwentuhan tayo. Tapos yun, sana nakatulong kami. At huwag niyo kalimutan silipin yung channel ko, Bark Buddy TV. Bark Buddy TV. Again, huwag natin kakalimutan, supportahan natin si John. Again, maraming salamat sa panonood mo. This is Get Good Jerry. May all your dreams come true and we'll see you on our next videos. Guiding us with so much care.